Patuloy na gumagawa ng paraan si DPWH First District Engineering Office sa Engineer Edwin Bermal upang maisaayos na ang dilapidated at napakadelikadong Calabasa Bridge sa bayan ng Labo. Sa panayam ng RNTV News Online kay Engineer Bermal. So as of now, siguro naman makikita ninyo na mayroon kaming mga ginawang palliative measures para at least maging passable din itong ating Calabasa Bridge, pero only for selected vehicles. Kasi nga nung last November 11, 2022 ay naging national roads na ito. So with that, nasa amin na ang yung Calabasa Bridge, nasa jurisdiction na namin yan, para at least kahit papano kung ano bang problema with that circumferential road, Talubatib, Calabasa, Tulay na Lupa, Labo, circumferential road. Ang tawag sa roadway na yan. So, nung sinabi ko nga, nung last November 11, ay nabigyang bisa na ang circumferential roads na yan ay maging national roads na. So, noon pa, ang Calabasa na yan, kahit hindi pa yan national roads, ay may concern na rin kami dyan. To the fact na it's within our jurisdiction, ay at least kahit pa paano, kung may mga query naman with regards to technical situation ng ating Calabasa Bridge, kami naman sa DPWH ay willing magbigay ng mga suggestions kung ano talaga ang dapat gawin with that particular bridge. So, lalo na ngayon na naging national roads na, ay kaya ang pinaka diyan ay sa amin na talaga. So upon receipt of this department order sa amin, na yan ay national roads na, ay nagkaroon kami ng assessment. Of course, siyempre kahit paano, kahit naman siguro ay talagang dapat magkaroon ka ng assessment pag once na binigay na yung kuwan sa iyo. Magkakaroon ka ng inspection, assessment with that circumferential roads. So upon our assessment ay talagang nakita namin ang Calabasa ay talagang defective ng masyado. Defective ng masyado to the fact na hindi lang minor cracks ang ating diyan, kaso nagkaroon ng deflection. So ang ginawa namin talaga ay talagang na kami ng assessment with that roads kung ano talaga. Ang dyan talaga, based from our assessment, is total replacement dating sa pondo. Well, anyway, may mga concern naman. Unang-una dyan si Congresswoman Josie Talyado, and of course, our beloved governor. Nandyan din yung nandun yung concern nila. So, ang namin dyan, magtulong-tulong. And then kami rin, na taga DPWH, ay talagang we are also doing our efforts para at least mabigyang pansin o mabigyang solusyon itong nasabi natin kanina na talagang defective na itong Calabasa Bridge. Sinabi nito na base sa kanilang isinagawang assessment, lubhang delikado na para sa riding public ang nabanggit na tulay dahil bukod sa bitak-bitak na ito ay bahagya ng bumaba at kailangan ng isailalim sa total replacement. November 11, 2022 pa kasi ng isailalim sa kapangyarihan ng DPWH ang pamamahala naman mula sa provincial government ng Camarines Norte ang nabanggit na tulay batay sa pinalabas na department order ng kagawaran hinggil sa circumferential road na kinabibilangan naman ng Calabasa Bridge, Talubatib at Tulay na Lupa Bridge. Ibig sabihin, jurisdiksyonan ng DPWH ang pagsasaayos ng tulay dahil ito ay idineklara bilang national road ng Department of Public Works and Highways. Pero aminado si Engineer Bermal na talagang defective na umano ang tulay nang i-turn over sa kanila mula sa provincial government. Ang problema, aabuti ng 150 milyong piso ang guguguling halaga para sa total replacement ng Calabasa Bridge. Wala pa umano nga dumarating na pundo mula sa DPWH sa Central Office kung kaya't patuloy silang gumagawa ng paraan upang masolba ang nasabing problema. Bagamat may inisyal na pundo mula sa DPWH National sa pamagitan naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan
Patuloy pa ang panawagan ni Engineer Bermal sa matataas na opisyal ng pamahalaan, partikular na kay Camarines Norte Governor Ricardo Dong Padilla at 1st District Congresswoman Josie Baning Talyado na maglaan ng pundo para masimula na ang total replacement ng Calabasa Bridge. Sa ngayon ay pansamantala munang isinara ang tulay para sa mga malalaking sasakyan, sa halip ay mga light vehicles lamang na katulad ng 4 wheels at tricycle ang pinapayagang dumaan sa Calabasa Bridge upang maiwasan naman ang disgrasya habang patuloy pang nangangalap ng sapat na pundo ang nasabing ahensya para dito. Para sa RMTV News Online, ako si Lin Malabanan, ang inyong responsableng tagapagbalita.